Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Morning. Sa mapagpalang umaga. At welcome sa Sola Fide Christian Church. Sa ating bisita ngayon, si Brother Cyrus. Salamat sa Panginoon na siya ay ating makakasama at makaka-fellowship ngayong araw na to. At masarap sa pakiramdam yung maaga mag-start, malamig. Although nanibago rin ako dahil ewan ko bakit hindi ako nakatulog. So medyo lutang pero masarap sa pakiramdam. Sabi ko nga kay Sister Glenn, sana pala 5 a.m. na lang tayo lagi. Kasi maaga kaming nagigising. Maaga nakabihis. Yun. Salamat sa Panginoon. Lahat ng to ay biyaya ng Diyos sa atin. At tanging siya lamang ang karapat-dapat sa lahat ng pagpapasalamat. Once again, good morning sa atin at naanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po ay manalangin upang formal na buksan ang ating panambahan sa umagang ito. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong napakasaganang biyaya na ipinagkakaloob sa amin araw-araw, Panginoon, sa kalakasan, sa proteksyon, sa mga pangangailangan namin sa araw-araw. Ito po ay pinuprovide ninyo. Kaya kami po ay nagagalak at nagpapasalamat. Nawa, Panginoon, ang aming pagsamba sa umagang ito ay maging kalugod-lugod at magbibigay ng kagalakan sa inyo at kaluwalhatian sa inyong pangalan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan na gawa sa inyo. Meron man pong mga nakaluklok kahit na sa pinakasulok ng aming mga puso't isipan, kahit na napakaliit na kasalanan. Nawa, Panginoon, i-reveal niyo po sa amin, linisin niyo po kami, gawin kaming karapat-dapat sa inyong harapan sa umagang ito at sa lahat ng oras ng aming buhay. Patawarin niyo po kami. Bigyan po kami ng kagalakan at kasiglahan sa aming pagsamba sa umagang ito. Salamat po sa unity na inyong ipinagkaloob. Kasama po namin ang buong katawan ni Kristo, the whole church, the whole body of Christ, sa aming pagsamba at pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati sa inyong buhay na pangalan sa araw na ito. Nawa, Panginoon, lahat ng aming iisipin, lahat ng aming sasabihin, at lahat ng aming gagawin ay magbigay ng kagalakan at kaluwalhatian sa inyong buhay na pangalan. Ito po ang aming idinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga Salmo, Psalms. Para sa araw na to, ating pong babasahin ay ang Psalm chapter 90. Psalm 90. Gaya ng nakagawian, ako po ang mauna sa verse 1, kayo sa verse 2, and then verse 3 akin uli, verse 4, ibig sabihin sagitan po tayo ng pagbabasa ng malakas. At sa last verse, sabay-sabay po nating basahin ito. Psalm 90. A prayer of Moses, the man of God. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the fountains were born, or you brought forth the earth in the world, even from the everlasting to everlasting, you are God. You return man to dust and say, Return, O children of man.
For 1,000 years in your sight are like yesterdays when it passes by, or as a watch in the night. You sweep them away as with a flood. They are like a dream, like grass that is renewed in the morning. In the morning it blossoms and sprouts anew. Toward evening it withers away and dries up. For we are brought to an end by your anger. By your wrath we are dismayed. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. For all our days pass away under your wrath. We bring our years to an end like a sigh. As for the days of our life, they contain 70 years, or if due to might, 80 years. Yet their pride is but labor and wickedness, for soon it is gone and we fly away. Who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you? So teach us to number our days, that we may present to you a heart of wisdom. Return, O Lord. How long have pity on your servants? O satisfy us in the morning with your loving kindness, that we may sing for joy and be glad on all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, and for as many years as you have seen evil. Let your work appear to your slaves, and your majesty to their sons. Last verse, let us read together. Let the Let favor of the Lord our God be upon us, and and establish for the us work the of our work of hands our upon hands. us. Establish the Yes, work of our establish the work of our hands. God bless the reading of the Psalms. Let us now prepare our hearts para po sa ating mga praises and singing of hymns para sa ating buhay na Diyos. Church, as we come before the Lord in worship, the Word of God reminds us in Hebrews chapter 12, verse 2 to 3, it says, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary, fainting in heart. My dear brothers and sisters in Christ, isinulat po ito ng author noon para sa mga believers na dumanas ng matinding pagsubok, sufferings at persecution dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang ibang Christians noon ay nakakaramdam na ng pagod, and they were tempted to give up their faith at bumalik na lamang sa Judaism at sa nakasanayang pamumuhay para makaiwas sa kaguluhan at paghihirap. Isinulat ito upang sila'y ma-encourage to endure, to keep running the race, and to fix their eyes on Jesus. Kaya ito ay isang reminder, hindi lamang po para sa kanila, kundi para rin sa atin ngayon, bilang mga mananampalataya na dumadanas din ng pagsubok, pagtitiis at pag-uusig because of our faith. To turn our eyes on Jesus, who is the perfect example of perseverance. Ang ating Panginoong Hesus, ang ating modelo ng pagtitiis, ng pananampalataya at ng pag-asa. Si Kristo ang ating kalakasan at pag-asa sa lahat ng ating pinagdadaanan. At siya rin ang pundasyon ng ating pananampalataya at ng ating buhay. Ibaling po natin ang ating paningin kay Kristo sa kanyang ginawa sa krus, sa kanyang katapatan, at sa kanyang pag-ibig, dahil dito natin makikita ang tunay na kapayapaan at pag-asa natin. So as we sing this song, let us remind ourselves na si Kristo ang ating pag-asa at kapahingahan, and turn our eyes away from the world, and let us fix on Jesus
Jesus, our Savior and our joy. Let us sing, Turn Your Eyes. Verse 1. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strange within, in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside, where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Yes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Yes, Lord. Verse 3. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion away. What a glorious dawn, fear of death is gone, for we carry His life in our veins.
turn our eyes to you because you are the one who bore our sin and took our place on the cross. Let's continue to worship our Lord as we sing this song, Jesus, Your Mercy. Jesus, your mercy is all my plea. I have no defense, my guilt runs to thee. The best of my works is your hands and your feet. Jesus, your mercy is all my plea. Verse 2. Jesus, your mercy is all my boast. The goodness I claim, the grounds of my hope. Whatever I lack is still what I need most. Jesus, your mercy is all my boast. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you always been to me. I will sing of your mercy. Praise Him. Jesus, your mercy is all my rest. When fears weigh me down and enemies press, a comfort I cling to in life and in death. Jesus, your mercy is all my rest. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Jesus, your mercy is all my joy. Forever I lift my heart and my voice to sing of the treasure no power can destroy. Jesus, your mercy is all my joy. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Yes, you are good, O God. You are always been with me. To me, you are always so good to us, O God. Naiintindihan natin na kaya necessary ang kamatayan ni Kristo sa krus because sin enters the world and sin brings death. And those who are in Adam were spiritually dead and separated with God. At sa pamamagitan lamang ni Jesus
na ang isang tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos dahil kay Kristo tayo'y nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Paul, "For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive." Let us sing our final song, "All I Have is Christ." I once was lost in darkest night, yet soon I knew the way, the sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. Verse 2. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Now, Lord, I would be yours alone, and leave to all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life, yes, in any way you choose, and let my song forever be my only boast is you. Hallelujah. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Once more. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Indeed, I count every
keeping us lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, that I may be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Walang katumbas ang makilala ka, Panginoon, at magkaroon ng buhay na walang hanggan galing sa iyo. Hindi po sa aming sariling katwiran kami nagtitiwala o umaasa, but in the righteousness that comes from you through faith. Our hope, our life, and our salvation all comes from you alone. Ikaw, Panginoon, ang lahat sa amin. Let us now all be seated. Tayo po'y manalangin para sa ating mga handog. Muli, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong paanan sa umagang ito at kami po ay nagmamakaawa at nagsusumamo sa inyo. Tanggapin niyo po nawa ang aming mga buhay, tanggapin niyo po nawa ang aming mga handog na dadalhin sa inyong paanan sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang unang nagmahal, ikaw ang unang naghanap sa amin. Kung hindi niyo po ito ginawa, hindi po namin kayo makikilala at hindi kami magkakaroon ng relationship sa inyo. Kaya kami po nagpapasalamat at bilang pagpapasalamat, pagtanaw ng utang na loob at pagkilala sa inyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Amin pong idinudulog sa inyo, dinadala sa inyo ang aming mga buhay, ang aming mga puso, ang aming mga kakayanan, kalakasan, even our source, the source na ikaw rin po, Panginoon, ang nagbigay sa amin. You be blessed, O God, and you be glorified. In this we pray. In Jesus' name. Amen. Let's now bring our offering. Taas po natin ang ating Biblia. Sabay-sabay po natin binisin ang Bible page. Ito ang aking Biblia. Naniniwala ko na ito ay salita ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Mamahalin ko at susundin ko ang mga pinag-uutos dito. Sisikapin mo ang buhay sa katotohanan ito at hindi gagawin ang mga pinagbabawal dito para sa aking tunay na kagalakan sa tulong ng banal na Espiritu tungo sa paglalahad ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus upang walwalhati ang aking Diyos. Amen. Manatili po tayong nakaupo. Nakatayo. Kung dala niyo po ang inyong mga Biblia, samahan niyo po akong buksan ito sa aklat ng Revelation. So last book po ng Bible, Revelation 20 verse 11 to 15. Revelation chapter 20 verse 11 to 15. So kung andyan na po kayo, samahan niyo lamang akong basahin ito silently as I read this audibly. Then I say a great white throne, and in him who sits upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. Then I saw the dead,
the great and the small, standing before the throne, and books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books, according to their deeds. And the sea gave up the dead which were in it. And death and Hades gave up the dead which were in them. And they were judged, every one of them, according to their deeds. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. And this is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Father, we thank you and we glorify your name today. We praise you, O God, because you are good. You are mighty. You are glorious. You are beautiful, O God. You are our Jehovah Jireh. You are our God, the provider. You provided us the most important thing in our lives. You have provided, Lord, the way for us to be saved. You provided a solution to redeem us from our sins. You provided a perfect Lamb, who is your Son, the begotten Son, the preeminent Christ, who is the Savior of this world. So Lord, we thank you, and we praise you, and we glorify you. We want, Lord, to see you as who you are, kung anong klaseng Diyos ka, kung sinong Diyos ka. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, at walang sino man ang kayang pumantay sa iyo. You are an incomparable God. You are sufficient. You are enough. Wala, Panginoon, walang mga bagay dito sa mundo ang makakapagdagdag sa iyo, makakapuno sa iyo, makakasatisfy sa iyo, because you are enough. Kundi wala ka pong kailangan, Panginoon. You are a God who is perfect, who is all-knowing and all-powerful, na kayang gawin ang lahat. You are a sovereign God. You are a perfect and mighty God. Kaya niyo pong gawin ang lahat ng naayon sa inyong gusto at inyong kalooban. Kaya walang sino man sa amin o kahit sinong tao ang makakapagsabi na kailangan ninyo kami at kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Because you are enough. Kaya Panginoon, nandito kami, hindi Panginoon para isatisfy kayo. Hindi para dagdagan kayo. Kundi we are here, Lord, because you commanded us to be here. We are here because you saved us for this purpose, to glorify you and to enjoy you. Inalam po namin, Panginoon, na dahil sa inyong kabutihan at dahil sa inyong kagandahang loob, inyong ipinakita ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na ibinigay na kanyang buong buhay para kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Dito niyo, Panginoon, ipinakita ang inyong grasya, ang inyong grace. Dito na satisfy, na fulfill ang justice and love. Dito lamang po namin makikita, Panginoon, ang inyong pagmamahal at ang inyong awa at ang inyong grace and justice, Panginoon, na serve at na-fulfill ng aming Panginoong Jesus. Without Jesus Christ who died on the cross, we will never know what mercy is. We will never know what grace is. We will never know what forgiveness is. At hindi rin namin malalaman kung ano ang justice at kung ano yung iba pa ninyong mga attributes, Panginoon, na ipinakita kung hindi dahil, Panginoon, sa inyong salita at kay Kristo Jesus nang inyong ibinigay para sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na we are secured. We have this assurance
We have this hope in life because of our Lord Jesus Christ. And nakakasigurado kami ng aming mga pangalan ay nasulat sa Book of Life. Hindi kami, Panginoon, nag-aalala. Hindi kami mangangamba ng aming mga pangalan ay hindi nakasulat sa Book of Life because we know that those who are in Christ Jesus have this eternal life. Dahil ito po ang kanyang covenant, ito yung promise niya para sa sinumang sumampalataya at magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ganun po kayo kabuti, O Panginoon. Ganun po kayo makapangyarihan. Doon yung ipinakita, Panginoon, at ibinuhos ang inyong awa sa pamamagitan ng cross ng Kalbaryo. At through that way, and through only that cross, doon lamang makakatanggap kami ng kapayapaan, ng kapangyarihan na kami ay able na makapag-endure till the end. Ang cross lamang ang makapagbigay sa amin ng pag-asa, ng kakayanan to face our Christian battle. Si Jesus po ang perfect example and perfect model ng endurance, ng perseverance. Si Jesus lamang po ang tanging magbibigay sa amin ng motivation and hope at lakas ng loob to face our battles, to face our trials and our persecutions in life because of our faith. Kaya sabi ni Paul, let us imitate Christ. In fact, ginawa niya example ang kanyang sarili. Imitate me as I imitate Christ. Dahil pinapakita niya na walang perfect example dito sa mundo ito, kundi si Kristo lamang. Kaya Panginoon, sa aming patuloy na pagsamba, sa aming patuloy na paglalakbay bilang mga Kristiyano sa mundong ito, laging yun nawa kaming palalahanan na hindi mapagod, hindi mabalisa, hindi mawalan ng pag-asa na habang kami ay dumadanas ng kapighatian o pagtitiis sa mundong ito. In fact, the Bible already told us na in this life, we will have this persecution, we will have this tribulation. But sabi ni Jesus, take heart, I overcome the world. We are already victorious. Kaya hindi po namin kailangan matakot sa aming paglalakbay. Dahil kami ay victorious in Christ Jesus. Tinalo na po ni Jesus ang kamatayan at ang kapangyarihan ng kasalanan. Kaya sinabi niya sa cross, it is finished. The victory has won. Kaya Panginoon, ang aming pananampalataya ay secured dahil ang aming pananampalataya ay nasa inyong mga kamay. Sabi ninyo, no one can snatch us from your hands. Kaya hindi po namin kailangan na mangamba o magkaroon ng worries in life because meron po kaming salita ninyo na aming mapanghawakan at meron kaming Kristo na aming mapagkakatiwalaan sa buong buhay namin. In this life and in death na darating. Kaya Panginoon, sa aming pagsunod sa inyo, sana mas maging joyful kami. Sana mas lalo kaming maging mapasalamaton. Mas lalo mi Lord na maging lead-on sa aming pagtuo. Mas maging joyful and happy kami to serve you and to worship you every day in our lives. Hindi lamang po every Lord's Day. Yes, this is your day. And this is a special day for us. But even in other days, Lord, nawa ay aming ibigay ang aming buong puso, ang aming buong buhay, na aming paglingkuran ka at unahin ka to seek you first in your kingdom and your righteousness. Dahil ikaw po, Panginoon, ang pinaka-importante sa lahat. Kaya nga sa aming kanta, all I have is Christ. You are the most important thing and ikaw ang pinakamahalaga at pinakakailangan namin, Panginoon, wala na iba. Kaya Panginoon, sana sa aming nabasa, sa scripture reading, sana magbigay ito ng
warning, and at the same time, hope and joy for us na magpatuloy sa aming paglalakbay because we know that we are secured and we have this assurance and hope because our names are written in the book of life because of our Lord Jesus Christ, who is our sure assurance, who is our Savior, the mighty Savior of our souls. Bless your people, Lord, as we hear the word of God today. Bless every churches who will speak and deliver, who is faithful to your word and the gospel. Mga Panginoon, samahan niyo sila till the end at panatilihin niyo sila patuloy sa inyong mga kamay. Hold them tightly, O God, because in you we have hope in this life and in the death to come, in the life to come. This we pray in Jesus' name. Amen. Bago po tayo tumungo sa ating sa mensahe para sa atin, naanyayahan ko muna ang lahat na yumuko at tayo po'y mag-aalay ng panalangin para sa ating mga kapatid na ngayon ay dadaanan ng bagyong uwan at tayo ay makikiisa sa kanilang sitwasyon. As we pray to God for your safety at kung naman ang kalooban ng Diyos, this is for His glory. And let us bow our head and pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nananalangin sa mga oras na ito at dinadalangin po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid sa pananampalataya, kahit na rin po ang aming mga kapwa Pilipino na ngayon ay masusubok sa kanilang pananampalataya dahil sa nakambang panganib ng bagyong dadaan sa kanilang mga lugar. Panginoon, wala po kami kayang gawin sa aming mga sariling kalakasan, sa aming mga sariling pamamaraan, o sa sarili naming katalinuhan. Ipinapakita at ipinadadama po namin, Panginoon, ang aming pangangailangan ng tulong mula sa inyo na Diyos na makapangyarihan, soberano, at siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Panginoon, nawa, idinadalangin namin, Panginoon, na nawa ay ingatan niyo po ang aming mga kapatid na ngayon ay ranas ng pagsubok sa kanilang mga buhay. Ingatan niyo po sila. Protektahan. Pati na rin po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga relatives, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kapwa Pilipino na ngayon ay dadaanan ng bagyong uwan. Lord, Ikaw lamang ang may kontrol ng mga bagay na ito. Kaya sa inyo rin po namin hinihiling at hinihingi ang pag-iingat. Ingatan niyo po ang bawat isa. Nawa, Panginoon,
puso, ang kanilang trust ay nasa iyo lamang at hindi sa kanilang mga kalakasan o mga pamamaraan. Salamat po, Panginoon, na kayo ay buhay at nakikinig sa bawat panalangin, sa bawat dalangin ng inyong mga hinirang. And we thank you for your grace. We thank you for safety of our brothers and sisters in Christ na nasa Luzon at nasa Visayas, maging nasa northern part ng Mindanao, nadadaanan ng bagyong Uwan. Muli, Panginoon, lahat ng ito, anuman ang mangyari, this will bring glory to your name. Sa inyong pangalan lamang, kaluwalhatian. Salamat, Lord, that we are secure, katulad ng aming narinig sa prayer kanina. We are secured in your hands. All believers of Christ are secured in your hands. So thank you, O God. This is our prayer. In Christ's name, amen. Tayo po'y magpapatuloy sa ating book series sa Romans, Book of Romans. At tayo nasa chapter 5 na. Salamat sa Diyos. Chapter 5, verses 12 hanggang 14 ang ating pag-aaralan sa umagang ito. At ito'y pinamagatan ko ng death reign from Adam. Death reign from Adam. Nagulat kami ni Sister Glenn last week nung malaman namin na isa sa mga malapit naming mga kaibigan ay patay na pala. And nalaman namin ito mag-isang buwan na nakakaraan. Last kami nagkita at nagkausap sa bahay nila. Masigla siya, malakas, tawa ng tawa, at kwento ng kwento sa amin ng kanyang mga love life noon. Siya ay 73 years old that time, ngunit natalo niya pa ako dahil yung kanyang bahay na 3 palapag, inaakyat panaog lang niya sa hagdan nang walang kalatoy-latoy. Ang bilis niya maglakad, ang bilis niya umakyat panaog. Samantalang ako, step by step, ganun na ako. Siya din ang naghahatid sundo sa 2 niyang apo sa isang Christian school dito sa Jensen. Siyang mismong nagda-drive ng sarili niyang kotse. Nagtaka na lang si Sister Glenn nung hindi na siya nagre-reply sa mga messages ni Sis Glenn dahil meron silang communication araw-araw. Nagulat na nga lang kami nang malaman namin na patay na pala siya. Wala kaming kaalam-alam. Wala nang lilinaw pa sa katotohanan na ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Anuman ang sitwasyon o kalagayan ng tao, siya man ay mayaman o siya man ay mahirap, siya man ay bata, siya man ay matanda, ay pinag-aralan o wala, babae man o lalaki, lahat ay mamamatay. Maliban na lamang sa 2 tao na minention sa Bible, hindi namatay. Kilala niyo, sino sila? Si Enoch at si Elijah. Hindi
Ngunit sila ay mga spiritually dead that time. But hindi nila naranasan ang physical death and eternal death. Sila yung minention ng Bible. Dalawang pangalan na minention ng Bible na hindi nakaranas ng kamatayan. And of course, hindi rin makakaranas ng kamatayan lahat ng mga mananampalatayang mapapasama sa rapture. Amen. Hindi makakaranas ng kamatayan. No, tanong. Bakit naghari sa mundo ang kamatayan? Bakit naghari sa mundo ang kamatayan? Ang tawag ng Bible sa death ay King of Terrors. King of Terrors. Bakit kailangan matay ang lahat? Bata man o matanda, bakit kailangan mamatay? Diba? May mga katanungan tayong mga ganon. At paanong ang kamatayan ay naging tunay na wagi laban sa tao? Nagwagi ang kamatayan laban sa tao. Ang kasagutan sa lahat ng mga tanong na yan ay binigay ni Pablo dito sa ating passage ngayon. Although ang primary purpose ng passage na to ay hindi ang ipaliwanag kung bakit lahat ng tao ay mamamatay, kundi ang primary goal or purpose ng passage na to ay upang ipakita kung papaanong ang kamatayan ng isang tao ay nag-provide ng kaligtasan para sa marami. Kailangang ipakita muna ni Pablo ang rason kung paanong ang kasalanan ng isang tao ay nagdulot ng condemnation or kamatayan sa marami. Tinuturuan po tayo dito ni Pablo na sa pamamagitan ng ginawa ng isang tao, marami ang naapektuhan. Kaya nga sa chapter 1, chapter 2, at kalahati ng chapter 3 ng Romans, ipinakita niya ang nakakatakot at nakakalungkot na sitwasyon ng tao dahil sa kanyang kasalanan. Pagkatapos ay ipinakita niya rin kung paanong ni-reverse ito ng ating Panginoong Hesus sa second half ng chapter 3, sa chapter 4, at sa kalahati ng chapter 5. Unang kalahati ng chapter 5. Kaya maraming Hudyo ang nagtaas ng kilay dito. Paanong sinasabi, parang tinatanong nila si Pablo, paano mong nasasabi, Pablo, na maaari pang maligtas ang tao? Sa katunayan, doomed, damned, and condemned na ang tao. At para ipakita sa atin ang kasagutan, kinumpara ni Pablo si Adan kay Kristo Jesus. Dito sa chapter 5, verses 12 to 21, ang context ng ating passage ngayon, ang buong context ng ating passage ngayon. Pinakita ni Paul, or kinumpara ni Paul, si Adam kay Jesus Christ. Ang pag-aaralan natin ay ang verse 12 to 14 sa araw na ito. At sabi niya sa verse 12, therefore, kapag ka may therefore, ibig sabihin, tapos niya lang ipaliwanag yung mga nagdaang mga kabanata at talata. At siya'y gumagawa na ng isang konklusyon. Sabi niya, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sin.
Gusto kong bigyan ng diin ang unang parte ng mga pangungusap na ito, ng talatang ito. Ang sabi niya, therefore, just as sin came into the world through one man. Sin. What is sin? Ano ang kasalanan? Sa Greek, ito ay hamartia. Ang ibig sabihin, missing the mark. We miss the mark or failure to hit the mark. At ang mark na tinatawag dito ay isang specific law. So in short, sin is missing the specific law or standard of God. Now, tandaan po natin, hindi sinabi ni Pablo na ang kasalanan ay nag-originate sa isang tao or kay Adam. Hindi niya sinabi ang ganon. That sin originated from Adam. Kundi ang sabi niya, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. So Satan is the first sinner. Diba? Siya ang unang nagkasala. Sa kanya nag-originate ang kasalanan. At paano natin patutunayan? Turn your Bible to 1 John chapter 3 verse 8. Ano sabi ng 1 John chapter 3 verse 8? Sabi niya, whoever makes a practice of sinning is of the devil. For the devil has been sinning from the beginning. Ang diablo po ay gumagawa na ng kasalanan noon pa. Sa simula pa lamang. Now, matapos likhain ng Diyos si Eva mula kay Adan, di ba nang likhain ng Diyos ang tao, sino ang nauna? Ang lalaki. Si Adan. Kumuha siya ng lupa at ito'y minulga niya sa hugis tao ng isang tao at hiningahan ang kanyang ilong. At ang tao ay nagkaroon ng buhay. Pero si Eva ay kinuha sa kadyang ng lalaki. Adan. Kaya matapos likhain ng Diyos si Eva mula kay Adan, at sila'y nagsama sa hardin bilang mag-asawa, tinukso ni Satanas si Eva na mag-alinlangan at huwag sumunod sa utos ng Diyos. Si Eva naman ang nag-udyok kay Adan upang suwayin ang Diyos, kaya silang dalawa ay nagkasala. So kita niyo yung pagkakasunod-sunod. Tinukso ni Satanas, sino? Ang babae. At ang babae naman ang nag-udyok sa lalaki upang huwag sundin ang utos ng Diyos. Ganon ang pagkakasunod-sunod. Kaya sila nagkasala. Kahit na naunang sumuway sa Diyos si Eva, take note dito, kahit na naunang sumuway sa Diyos si Eva, ang kasalanan ay pangunahing ipinataw ng Diyos kay Adan. Bakit? Dahil sa kanya, direktang ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan. At pangalawa, siya, si Adan, ang ulo ng kanyang asawa. Si Adan ang ulo ng kanyang asawa. At siya sanang nagpaalala kay Eva sa kanyang asawa na dapat sundin nila ang utos ng Diyos sa kanila. Ngunit hinayaan niya ang kanyang damdamin na mahulog ng buong buo sa kanyang asawa. Sabi ni Arnold Fruchtenbaum, tama ba yung Fruchtenbaum, isang Messianic Jewish theologian, na sabi niya ganito, Eve also sinned prior to Adam.
But she is not even mentioned in this verse because Adam was the head of the human race, not Eve. Again, Adam is the head of the human race, not Eve. Therefore, the responsibility fell on Adam. Si Adan, siya ang unang tinawag ng Diyos na magkasala sila. Nasaan ka? Sabi ng Diyos. Ang nag-iisang command na ito ng Diyos kay Adan ay pagpapakita sana ni Adan ng submission sa Diyos kung sinunod niya. Ipinagkaloob ng Diyos kay Adan ang authority to have dominion over all things on earth. Maliban sa command sa Genesis chapter 2 verse 17 which says, not to eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. That's the only exemption. Nag-disobey si Adan at ang consequence ay very severe. Napakabigat. Isang innate sinfulness na kanyang maipapasa sa lahat ng tao kasama tayo. Sa mga naunang chapters, dinil ni Pablo ang acts of sin. Yung paggawa ng kasalanan in human life. Na ang remedy, kung titignan natin, kung sinundan natin, ang remedy ng kasalanan, anong sabi? Sa mga previous chapters, the remedy for, or the solution for sin is what? Justification by faith alone. That's the only remedy. Faith alone. Justification by faith alone. Dito sa chapter 5, verse 12, sinimulan niyang ilahad ang isang kasalanan. Hindi yung mga nagawa or ginagawang kasalanan, kundi yung sin nature mismo. The sin nature. Hindi yung mga simple acts committed by Adam, but yung indwelling sin nature na resulta ng kanyang disobedience sa Diyos. At naipasa naman niya sa lahat ng tao. Naipamana niya sa mga tao ang kanyang spiritual nature which is dominated by sin. Ginawa ng Diyos ang tao bilang procreative race. Ibig sabihin, katuwang sa procreation, sa creation. Katuwang. Not that katuwang ng Diyos sa kanyang pag-create sa universe, but procreative race. Kaya kapag nag-procreate ang tao, na ipapasa niya sa kanyang mga anak at anak ng kanyang anak ang kanyang sariling physical, psychological, at spiritual nature. Na ipapasa natin sa ating mga anak at sa anak ng ating mga anak ang ating physical, psychological, and spiritual nature. Si Adam ang federal head o ang representative ng lahat ng tao, ng human race. Kaya nung nagkasala si Adan as representative ng lahat ng tao, lahat ay nagkasala din. Dahil si Adan ay spiritually polluted na, lahat ng kanyang descendants ay polluted na rin. Ang pollution na ito ay nag-accumulate pa at lalo pang tumindi sa buong panahon ng human history. Kung titignan at babasahin natin ang Romans chapter 1 starting in verse 18 and so on, makikita natin kung gaano kamakasalanan ang tao. Ha? Sabi ng mga humanists, nag-evolve daw ang tao. Tama? Sabi ng mga humanists, nag-evolve daw ang tao. Ngunit ang katotohanan
nag-devolve o mas lalo pang nag-degenerate or lumubha yung sitwasyon. Mas lalo pang naging bulok ang tao sa kanyang kasalanan. Ganito ka-depraved ang tao. Totally depraved. Totally sinful. Ganito ang identity ng tao mula noon hanggang ngayon. Ang mga ancient Jews, yung mga Hudyo, ang tunay na nakakaintindi nito. Dahil sa kanilang lahi, matindi yung kanilang relationship sa isa't isa. Remember sa Joshua? Diba? Intertwined. Interrelated. Yung lahi ni Levi talagang super intact. Yung lahi ni Simeon, yung lahi ni Judah, no? Sila yung mas lalong nakakaintindi ng sitwasyon na ito dahil yung kanilang lahi, sa kanilang lahi, matindi yung kanilang connection sa isa't isa. Ano man ang gawin ng isa sa kanilang mga kalahi, lahat sila ay maapektuhan. Whether this is blessing or this is curse. Remember Lot and his family? Nung nag-bargain si Abraham kay Yahweh, paano Lord kung merong 5? Na matitinong tao or godly people or sumusunod sa iyo sa lugar na yan, susunugin niyo pa rin ba? Alala niyo yan? Sa Genesis chapter 18 verses 22 to 33, naligtas si Lot at ang kanyang mga anak. Sad to say, lumingon ang kanyang asawa. Kaya hindi nakasama sa kaligtasan. Naiwan yung kanyang puso doon sa Sodom, doon sa syudad. Naiwan yung kanyang puso sa mga material na bagay. Kaya hindi siya nakasama sa kaligtasan. Ngunit si Lot at kanyang mga anak, sila'y naligtas. How about Achan sa Joshua chapter 7? Nadaanan natin to. Ano nangyari sa kanila? This is an example, a very clear illustration or example of the curse. Na kahit na isa lang sa pamilya na makakagawa ng kasalanan, lahat ng iyong lahi ay dadanas ng sumpa. Joshua chapter 7 verses 1 to 26. Si Achan. Ganon din sa kaso ng pagkakasala ni Adan, na ipasa ito sa lahat ng sangkatauhan dahil ng seed or lahi ng tao ay nasa katawan or yung loins na sinasabi. The seed or yung lahi ay nasa katawan ni Adan. Therefore, just as sin came into the world through one man, what's the next words? And death through sin. Dahil ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, ang kamatayan ay pumasok din sa pamamagitan ng kasalanan. Ito ang consequence ng kasalanan. Kamatayan. For the wages of sin is death. Hindi create ng Diyos si Adam as a mortal being o yung subject siya sa kamatayan, ngunit nagbigay siya ng warning kay Adam na kapag nag-disobey siya at kainin niya ang bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman sa good and evil, anong sabi ng Panginoon Diyos? Mamamatay ka. You will surely die. Kahit na ang maliit na bata or baby ay pwedeng mamatay. Agree? Hindi dahil nag-commit sila ng kasalanan, kundi dahil may minana silang kasalanan mula kay Adan.
Kaya namanan nila ang kamatayan. Dahil namanan nila ang kasalanan kay Adan. Sin nature. Ito yung tinatawag na sin nature. Gaya ng kasabihan, a person does not become a sinner by committing sins, but rather commits sins because he is by nature a sinner. In other words, kung ipipersonalize ko ito, I am not a sinner because I'm sinning, but I'm sinning because I am by nature a sinner. Ang tao hindi sinungaling dahil hindi siya nagsasabi ng katotohanan, kaya siya hindi nagsasabi ng katotohanan dahil ang puso niya ay sinungaling na noon pa. Sundan niyo ako? Ang tao hindi sinungaling dahil hindi siya nagsasabi ng katotohanan, kaya siya hindi nagsasabi ng katotohanan dahil ang puso niya ay sinungaling na noon pa. Hindi na kailangan ng isang bata ang paaralan or school na magtuturo sa kanyang magsinungaling. Tingnan ninyo, paglaki niyan, sinungaling yan. Hindi niya na kailangan ng school para siya makapagsinungaling or magsinungaling. Innate nature. Kapag ka lumaki ang isang bata, makakapagsinungaling. Kaya, ano sabi ng Proverbs? Train up a child the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Malaking bagay po yun. Hindi po yun assurance para ang bata ay lumaking magalang, matino, o may takot sa Diyos. But, pwedeng mangyari. Hindi niya makakalimutan yun. Kung anong itinuro natin sa mga bata na salita ng Diyos, mananatili at mananatili yun sa kanilang buhay. And someday, kung sila man ay hindi elect or chosen, that very word na itinuro natin, the word of God na itinuro sa kanila, that very word of God will be the one to condemn them. Meaning there is an innate sinfulness even sa mga bata pa. Ang kasalanan ay nagdadala ng maraming uri ng kamatayan sa tao. Meron 3. I believe, alam nyo na. Number 1, spiritual death. Ephesians chapter 2 verses 1 and 2. Anong sabi doon? You were dead in your trespasses and sins in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Ang mga unregenerate ay very much alive sa mga makamundong mga bagay. Ulitin ko, para maintindihan natin, ang mga unregenerate ay very much alive sa mga makamundong mga bagay. Ngunit sila'y mga patay sa Diyos at sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Nakakalungkot. Minsan nakikita natin to sa kapwa natin Kristiyano. Mas matimbang pa sa kanila ang mga material at makamundong mga bagay kaysa mga bagay na nauukol sa Diyos. Second, death. Physical death. Hebrews 9:27 says, and just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. So mamamatay po ang tao, physically. Although hindi naman kaagad namatay physically si Adan, but he became subject to physical death the moment he sinned. Ibig sabihin, karanas siya ng kamatayang pisikal
dahil siya ay nagkasala. Yun yung bunga ng kasalanan, kamatayan, physical. Una, spiritual. Pangalawa, physical. Pangatlo, eternal death. Revelation chapter 21 verse 8. But as for the cowardly, the faithless, the murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Kamatayan ito hindi lang nagdadala ng eternal separation from God, ang kamatayan ito nagdadala din ng eternal torment. Habang nakikinig kayo sa akin, try to picture yourself in that eternal torment. Kung gaano kasama yung sitwasyon ng isang tao nakakaranas ng eternal death. Sabi sa Bisaya, naipagkagot sa mga ngipon dito. There will be gnashing of teeth. Bakit tayo nag-gnash yung teeth? Dahil sa sobrang hirap, dahil sa sakit na nararanasan. And so, yung mga nandun sa lake of fire, dahil sa kanilang nararanasang torment o paghihirap, extreme na paghihirap sa piling ko. Talagang gumaganon sila. Hindi nila makaya. Ngunit wala silang magagawa. Iyon ang kabayaran ng kanilang disobedience sa Diyos at sa Kanyang salita. Maraming mga tao, tinatawanan lang to. Hindi nila ito siniseryoso. Kaya nga sabi ni John MacArthur, malalaman natin yan pagkakaharap na natin ang Panginoon Yesu Cristo. But, nawa ay huwag na natin hintayin na makaharap pa si Kristo. Kung wala ang Panginoon Yesu Cristo sa buhay natin, huwag na natin hintayin makaharap siya face to face, please. Ngayon pa lang, repent. Believe the gospel. Repent and turn to Christ. Trust Jesus as your Lord and Savior. Ang di mananampalataya ay tunay na dapat na matakot sa mga uri ng kamatayang ito. Ngunit para sa mga mananampalataya, wala nang takot. Bakit? Dahil inalis na ni Kristo ang takot sa kamatayan. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned. Ang kamatayan ay kumalat sa lahat ng sangkatauhan. Walang exception. Walang nakapagtago at walang nakatakas mula sa kamatayan. Kahit si Jesus ay namatay. Hindi dahil sa siya ay may kasalanan, kundi dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Inako niya ang kasalanan ng tao, kaya na-experience niya ang penalty ng kasalanan, which is death. That spread to all men, because all sin. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sin. For sin, verse 13 and 14, for sin indeed was in the world before the law was given, but sin is not counted where there is no law. Yet death reigned from Adam to Moses,
even over those whose sinning was not like the transgression of Adam, who was the type of the one who was took. Pinatutunayan ng history. Reading ko, pinatutunayan ng history ng kamatayan ay talagang universal. Universal ang kamatayan. Bago pa man ibigay ni Yahweh kay Moses ang kautusan, ang kasalanan ay nasa mundo na. Hindi nga lang pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan dahil wala pang law noon. Si 7 na. Wala pang law noon o hindi pa na ibibigay ang law kay Moses. Wala pang ma-charge sa tao dahil wala pa nga ang kautusan. Siguro libre pa sila. Okay, libre pa tayo. Wala pa ang kautusan. So hindi pa ma-charge sa atin. Hindi pa ito kasalanan. Ngunit dahil universal ang sin, kahit na wala pa ang law, nagkasala sila. Nagkasala pa rin ang tao. Obvious na ang tao ay tunay na makasalanan. Hindi sila naging makasalanan dahil binali nila ang kautusan ni Moses na wala pa naman sa kanila noon or any other sinful acts, kundi dahil sa kanilang sinful nature. Dahil sa kanilang sinful nature, kaya ang lahat ng tao mula kay Adan hanggang kay Moses ay makakaranas ng kamatayan. At dahil evicted na o pinalayas na sina Adan at Eva sa Garden of Eden, mula nang sila'y magkasala, wala ng tao magkakasala ng katulad ng kanilang kasalanan. Diba? Ngunit, mayroon pa rin kamatayan. Why? Because ang tao ay sinful na. Meron siyang sinful nature. Kaya sabi dito sa verse 14, that death reigned from Adam to Moses, even over those whose sinning was not like the transgression of Adam. Ibig sabihin, kahit na yung mga tao hindi ang nagkasala ng hindi katulad ng kasalanan o nakatulad ng kasalanan ni na Adan, sila'y makakaranas ng kamatayan. Death reigned from Adam. Makakaranas pa rin tayo ng kamatayan dahil nasa atin ang sin principle, ang sin nature na minana natin kay Adan at kay Eva. Kaya nga ganun na lang ang panawagan ng Diyos through His revealed Word para sa mga tao to repent and believe the gospel. Ganun na lang yung kanyang hangarin na maligtas ang lahat, na wala sanang kahit na isa na hindi maligtas, kundi lahat sana ay makalapit sa Diyos through repentance and faith. Ganun, kasidhi yung pagnanasa, yung desire at panawagan ng Diyos through His revealed Word. Nandito sa kanyang salita, nandito sa Bible, ang kanyang panawagan. Next Sunday, ito magiging punto ng ating pag-aaral. If death reigned from Adam, surely life reigned from the Lord Jesus Christ. Kung meron mang kamatayan, naman ang kamatayan mula kay Adan, meron din tayong mamanahing buhay na walang hanggan na kay Kristo.
Adam was just the type of the one who was to come. Inihalin tulad lang si Adan sa mas gracious, glorious na dadating, which is Christ Jesus. Again, gusto ko lamang pong ulitin sa ating lahat, life is short. And death is sure. Life is short and death is sure. Hinihintay tayong lahat ng kamatayan. Sana maintindihan natin ito. Pwede mong katakutan ang kamatayan or pwede mo rin siyang i-anticipate. Ibig sabihin, paghandaan. Kailan ka maghahanda? Ang tayo hindi na makakapaghanda kapag siya'y patay na. Wala nang salvation kapag ang tao ay patay na. Salvation is now. Ngayon. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa susunod na mga araw. Maaring ang kamatayan ay isang masamang kamatayan para sa iyo kung wala si Kristo sa buhay mo. Or pwede nito maging walang hanggang kaligayahan sa piling ng buhay na Diyos kasama ng mga hinirang na nasa kanyang presensya. Mga kapatid at mga kaibigan, nasa iyo ang pagpili. Nasa iyo kung ano ang pipiliin mo. Nawa ay piliin mo ang buhay. Ganito rin yung ending natin last Sunday. Piliin natin ang blessing. Huwag natin piliin ang curse. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Pakinggan natin ang banal na Espiritu magsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang revealed word. Let us pray. Salamat po, Panginoon. Tinintindi niyo po sa amin, pinaalala niyo po sa amin kung ano ang kamatayan. Pinakita mo sa amin ang kamatayan ay very sure na dadating sa bawat isa sa amin, sa lahat ng tao. Dahil ang lahat ay nagkasala. Ito po ang bayad sa kasalanan, kamatayan. Ngunit Panginoon, no-offer mo rin ang kaligtasan na na kay Kristo. Nawa, Panginoon, huwag na po namin hintayin meron pang nakakagimbal, nakakatakot na mga pangyayaring dumating sa buhay namin bago kami matauhan. Nawa ngayon pa lamang, Panginoon, sa aming narinig na mensahe mula sa iyo. Patatagin na namin ang aming pananampalataya sa iyo. Sundin na namin ang iyong salita. Mahalin na namin ang iyong salita. Nawa, hindi kami magsisi sa bandang huli. Kundi buong kagalakan namin mararanasan ng walang humpay na kasiyahan sa piling ninyo, sa piling ni Kristo, diyan sa inyong kaharian. Kaya Panginoon, salamat po sa inyong salita.
for reminding us and warning us. Para doon sa mga hindi nananampalataya at hindi nakikinig at hindi gumagawa ng inyong utos, ng inyong mga sinasabi. Panginoon, dalangin ko, baguhin niyo po ang kanilang mga puso. Nawa, Panginoon, na iligtas niyo po sila sa tiyak na kaparusahang naghihintay sa mga taong suwain. Salamat, Panginoon, sa inyong napakasaganang biyaya. Muli naranasan namin. Muli naintindihan namin na ikaw lamang, tanging ikaw lamang, Panginoong Kristo, makakapagligtas, makakapagbigay ng buhay na walang hanggan sa aming lahat. Sa iyo po, Panginoon, pinagkakaloob namin, binibigay namin lahat ng papuri at papasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Let us all stand. Let us raise our hands toward heaven. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. God bless us all. Praise and glory to the Father. Praise and glory to the Son. Praise and glory to the Spirit. Ever three and ever one. Praise and glory to the Father. Praise and glory to the Son. Praise and glory to the Spirit. Ever three and ever one. God bless us all at magandang umaga po sa ating lahat.